Walang palalampasin. Walang pipiliin. Bakit nga ba? Kapag palpak, bibirahin. Bakit ka nagbayad ng hindi complete? Welcome sa Kombinasyon Mortal. Laban ka? Ang relasyong Rodrigo Duterte at Sonny Trillanes ay isang relasyong pwedeng maiugnay sa aso't pusa o pusa't daga. Malabo talagang magkasundo ang dalawang ito. Ang alitan nilang dalawa ay mas tumindi noong panahon ng administrasyon ni Duterte 2016 to 2022. Si Trillanes ay isa sa mga pinakamatapang na kritiko ni Duterte lalo na sa kampanya kontra iligal na droga at sa mga aligasyon ng extrajudicial killings o EJKs. Noong 2017 to 2018, naging kontrobersyal ang pagsuporta ni Duterte sa pagsibak sa amnestiyang ibibigay ni Gloria noon para kay Trillanes pero hindi ito nagtagumpay. Si Trillanes ay nagsampa ng iba't ibang legal na reklamo laban kay Duterte sa loob ng maraming taon. Noong June of 2017, siya kasama si dating Magdalo Representative Gary Alejano ay naghain ng communication complaint sa ICC laban kay Duterte na nag-aakusa ng crimes against humanity kaugnay ng malawakang tudasan sa war on drugs. Ito ang isa sa mga pinakasikat na hakbang na isinagawa niya laban sa dating Pangulo. Noong July of 2024, naghain si Trillanes ng plunder at graft complaints laban kay Duterte at kay Sen Bongo kaugnay ng mga kontrata sa Davao City na umano'y anomalya at pabor sa mga konektado sa magkabilang kampo. Si Trillanes ay kilala sa internasyonal na siyang nagporsigi ng kaso laban kay Duterte. Noong 2017, siya at si Alejano ang nag-file ng communication sa ICC na nag-aakusa kay Duterte ng sistematikong paglabag sa mga karapatang pantao, crimes against humanity, dahil sa war on drugs. Ayon mismo kay Trillanes, ang kasong iyon ay isa sa mga pangunahing batayan na nagtulak sa ICC na magsagawa ng preliminary examination noong 2018 at kalaunan ay humantong sa mas malalim na investigasyon hanggang sa naging pabor ang pagkakataon kay Trillanes nang dumating ang panahon na tinadtad ng mura at masasakit na salita ni Digong si Bongbong. Bongbong Marcos bangag noon, ngayong presidente na bangag natin ang presidente. Nung ako'y mayor, pinakitaan ako ng evidence ng PDEA. Doon sa listahan, nandoon yung pangalan mo. May drug addict tayo na presidente. I think it's the fentanyl. Fentanyl is the strongest painkiller that you can buy. It is highly addictive and it has a very serious side effects. And PRRD has been taking the drug for a very long time now. When was the last time he told us that he was taking fentanyl? Mga 5-6 years ago. Something like that. After 5-6 years, that has to affect yung kaya palagay ko kaya nagkakaganyan. Kalaunan ay pumalag na rin ito at ginulat na lang ang pamilya Duterte nang arestuhin ng PNP ang dating presidente at hindi na ipinagpabukas pa at diniretsong hatid ang dating Pangulo sa kanyang kulungan sa ICC. Narito ang mga matitinding patutsada noon ng dating senador at dating Pangulo ng Pilipinas. Hindi. Sampalin ko siya sa publiko. Hindi, wala naman. Ngayon na. Wala pong galunan. I'll give you sasampalin ko sa Mr. Chairman. Session suspended. Session suspended. Order please, order. Ngayon, yung sasabihin niya, sasampalin daw ako, pipirma siya ng waiver. Sige po, pwede, papayag ako, sampalin niyo ako, pero pirma muna kayo sa waiver. On June 30, 1 year na sa posisyon si Pangulong Duterte. How will you assess yung first year niya sa posisyon? Lagapak, talagang massive failure ito, epic failure. Itong administrasyon ni Duterte. On all fronts, lahat nung pinangako, kumaga, kahit objectively, kayo, dumadaan naman kayo dyan sa mga
sa EDSA na lang or sa streets ng Metro Manila, nag-improve ba yung traffic? Hindi, di ba? Lumala. Nung simula niyang nagpapatay siya ng mga Pilipino, doon pa lang zero na siya. Hindi pwede yun eh. Presidente ka ng bansa eh. Dapat pinoproteksyonan mo sila eh. Kung nalihis man sila sa landas, ikaw nagtutuwid eh. Aalagaan mo sila dapat eh. Hindi mo sila papatayin. Ako hindi naman kasi ako naniwala right from the very start eh. Marami lang kasi nagpapabola eh. Inaaral kayo sa PMA. Medyas, sapatos ninyo, t-shirt, pagkain, gastos ng tao. Then you have a goal to stage a mutiny. And after that, because the president was so unpopular, nanalo po si Trillanes. At anong ginawa mo? Mukha kang binaboy mo ang Senado. And you use that power to run after people. At ikaw ngayon, di alam ng mga sundalo, di nila alam, nakarami mong kutsit, tapos karami mong properties na nakalista sa ibang tao. Ikaw yung number 1 na gagamit ng dam. Lalabas rin yan. Pero sabi ko, walang hiya ka, hindi ka lalaki. Ang mga bira ni Trillanes ay hindi lang nakasentro sa matandang Duterte, kundi pati na rin sa mga anak nito. Kaya paniguradong hindi pa ito matatapos kahit na sakaling makonvict man sa kanyang kaso si Digong. Nasa listahan na ni Trillanes ang mga nalalaman niyang mga gawaing mali umano ng dati na ring nag-wild sa live na si Inday Sara at ang nasangkot sa pagbugbog sa isang bugaw sa Davao na siya umanong pinagkukuhanan ng mga babae na pinakakasaasaan ng mga inchik na kaibigan ni Pulong. Kaya paniguradong may karugtong patong Duterte versus Trillanes na bakbakan.